Maayong hapon sa tanan nga makasaksi ni ining live coverage. I am Edwin Makahelos from Cagayan de Oro City. Padayon nga nagatuon sa pulong samahan mo po ninyo ako sa pag-aaral na ito. Sa hapong ito, ang atong pagatunaan ay mahitungod sa sulat ni Apostol Paul ngadto kay Timothy nga iyang anak sa pagtuo 2,000 years ago. So, bago tayo mag-umpisa sa atong pag-aaral sa araling ito, sa written word of God, tayo po muna ay mananalangin. Ang mga mahan sa pangalan ni Jesus, salamat kay Ginoo nining kahaponon, O Lord God. Thank you po sa iyo, O Lord God, sa kalakasan nga gihatag mo sa amo, Ginoo, sa proteksyon, O Lord God, nga gihatag mo sa amin. Daghan kayong salamat, Amahan. I pray, Father God, open our spiritual understanding, O Lord God, na mo yung masabtan, Ginoo, ang imong pulong, O Lord God, para may apply na mo kini Ginoo sa among tagsa-tagsa kapag katao, O Lord God. Naway sa pag-aaral na ito, Panginoon, ikaw ay maitaas, Ginoo, ikaw ay mailuwalhati, O Lord God. Salamat kay Amahan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Tanaw nato karon si Timothy bilang anak nga sa pagtuo ni Apostol Paul. Yun na nga na 2 Timothy chapter 1 verses 1 to 7. Na may kapag sinamok din nga. So, Apostle Paul was a prisoner in a Roman dungeon or Roman cell when he wrote epistles to Timothy og sa tanang mga Kristohanon. Nga naman, matud pa niya sa niini nga sulat sa chapter 4 verse 6, ito po ang gihulagwan niya sa iyang kaugalingon ngadto kay Timoteo og sa tanang mga Kristohanon. Matud pa niya dinhi, mahitungod kanako miabot na ang panahon nang akong kinabuhi ihalad na. Tungod kay hapit na ako mobiya niini nga kalibutan. So, ihalad na daw ang iyang kinabuhi kaya hapit na siya mubiya ni ining kalibutana. So na-fail lagi ni Apostol hapit na kuhaa ang iyang kinabuhi sa atong Ginoong Dios nga nagpahulam niini. So ang date sa 2 Timothy nga gisulat ni Apostol Paul was approximately AD 67. Anno Domini, the day of the Lord, 67 years. From the birth of the Lord Jesus Christ, 67 years 67 years ang panahon doon gisulat niya kini ang 2 Timothy. AD Anno Domini, the day of the Lord. Kini ang last letter ni Apostle Paul ngadto kang Timoteo og sa mga Kristohanon. According to tradition, wala madugay after the second epistles to Timothy, the Apostle Paul was beheaded. Siya ay gipugutan na sa liog sa Roman Emperor. I don't know kung wala ka na kung kung kinsa ang emperor na ining higayuna. I guess si Nero pa siguro, o di kayo ko sigurado. 2 Timothy was to encourage Timothy in his ministry at Ephesus. The primary theme of the letter is the need for faithfulness in the face of hardship. So, ang matinud-anon sa kabila ng mga pag-antos gumikan sa pagpamuhat sa buluhaton sa Ginoo, mao nang gi-imprint ni Apostol Paul sa kasing-kasing ni Timothy. Gani sa tanang mga Kristohanon, ang tanang mga Kristohanon pangayuan mang requirements sa atong Ginoong Jesucristo. Matud pa sa atong Ginoong Jesucristo, ang manatili hanggang wakas ay siya lang manliligtas. Ang faithful nga Kristohanon hangtod sa katapusan siyang kinabuhi, siya lang ang maligtas. Dahil kung dili na siya faithful, posibleng muhunong na siya sa iyang pagka-Kristohanon. Matud pa sa atong Ginoong Jesucristo, well done, good and faithful servant. So, ang faithful yun, dili nawawala, faithful servant. Nga naman, dahil ang tanan nga mga butang nga ma-achieve nato sa atong kinabuhi, pinagkaloob ka na sa atong Ginoong Jesucristo o sa atong Ginoong Diyos. Ibig sabihin, gikan sa atong Ginoong Diyos, gitugot lang niya nga ato kining maangkon.
Pero ang faithfulness mao kini ang voluntary nga ihatag sa usa ka Kristohanon ngadto sa iyang Ginoo. Dili kini wala pugsa ang mga Kristohanon nga maging faithful sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Kristo dahil kusang loob kini niyang maihatag ngadto sa iyang gituhan nga mao ang atong Ginoong Kristo. Ang 2 Timothy chapter 1 verse 1 mao ni gingon. Gipakita din ni Apostol Paul nga siya ay mensahero sa promise nga gipromise sa atong Ginoong Dios nga kinabuhing dayon. Matud pa niya sa verse 1, ako si Pablo nga nahimong apostol ni Kristo Jesus sumala sa kabubuton sa Dios. Daghang mga religious leader karon nga gi-self-proclaim nila ang ilang kagalingon nga sila mga apostles, prophets ba diha, pero matud pa ni Apostol Paul siya ang nagpili sa iya nga mahimong apostol ay ang atong Ginoong Hesukristo. Gipadala niya ako aron ibalita ang may tungod sa kinabuhi nga iyang gisaad. So main purpose nga nung gihimo siyang apostol para ibalita ang may tungod sa kinabuhi nga iyang gisaad sa atong Ginoong Dios nga madawat sa mga anaa kang Kristo Jesus. So mao nang giingon. Hay, samok na may kasamok. Madawat nga anaa daw sa atong Ginoong Hesukristo. Muna nga, matod ko pa kanina, ang apostol, ang requirement sa atong apostol, sa mga apostles ay handpick kini sa atong Ginoong Hesukristo. The 12 apostles, gihandpick kini sa atong Ginoong Hesukristo. Halimbawa, matod pa niya kay Peter, follow me, and I will make you fishers of men. Si Apostol Paul, paano siya nahimong apostol sa atong Ginoong Hesukristo? Ay gisugat siya sa atong Ginoong Hesukristo og diha nahimo siyang apostles ngadto sa mga Gentiles. For the apostles, ang buti pasabot ng apostles ay delegate or representative of the person who sent him. Siya ay delegado, siya ay representative sa usa ka tawo nga nagsugo kaniya. So, munang hinungdan nga tanang mga Kristohanon pwedeng mahimong apostles in function. Unsay but pasabot nini? Dahil ang function sa apostles ay pagahimuon ang butang nga gisugo sa iya nga nagsasanagsugo sa iya. Kitang tanang mga Kristohanon gisugo sa atong Ginoong Kristo, muna nga pwede natong magampanan ang function sa apostles, pero in office katulad gid ang 12 apostles plus Apostle Paul. Okay, sa pabang nakadugang dito sa 1st century AD nga mga apostles. Dahil nga sabi ko pa kanina, ang requirements ay ang Ginoong Jesucristo mismo gyud ang naghandpik nini matud pa sa Acts chapter 1 nga gikan sa pagsugod sa ministry sa atong Ginoong Jesucristo hangtod nga siya ay namatay na naka-witness ang mga apostles. The main purpose nga ipadala sa muna akong giingon kanina, the main purpose nga ipadala sa Ginoo si Apostle Paul matud pa niya para ibalita ang may tungod sa kinabuhi nga gisaad sa Ginoong Dios nga madawat sa mga anaa kang Kristo Jesus. Buot ipasabot kadawat sa kinabuhing dayon. Nga naman, ang makadawat sa kinabuhing dayon nga gibalita ni Apostle Paul ay ang mga tao nga anaa kang Kristo Jesus. Ang makadawat sa mga anaalang kang Kristo Jesus. Buot ipasabot, pag siya ay dili Kristohanon, dili siya makadawat nini kay maura man na ang giingon nini. So dili tanang tao na ay mga mindset sa ubang religion nga bisag wala sila makasiguro pero ang ilang bukang bibig pag namatay sila o namatay ang ilang kaubanan to as langit. Pero dili na mao ang gitudlo sa pulong sa Ginoo. Naghatag og requirements ang atong Ginoong Dios para ang usa ka tawo makaadto sa iyang langit nga giandam niya sa iyang mga anak. Muna nga matud pa dinhi kadto lamang ang anaa kang Kristo ang makadawat sa kinabuhing dayon. Kini ang kinabuhi nga gihatag na sa atong Ginoong Dios og ihatag pa lamang. So murag bikil no, gihatag na sa atong Ginoong Dios og ihatag pa lamang. So matud pa sa atong Ginoong Kristo sa John chapter 6 verse 47, mao ni ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo.
si Heidi nananaw sa ining video sa live screen. So, kumusta day? Kamay-kamay. Matod pa sa John chapter 6 verse 47, mauni ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo. Sapagkat tinuod sultihan ko kamo nga ang nagatuo kanako, nagatuo kay Jesus Christ, adunay kinabuhi nga walay katapusan. Ang wala mo tuo, buot pasabot nga ang wala mo tuo sa atong Ginoong Hesukristo, walay kinabuhing katapusan, walay kinabuhi nga walay katapusan. Sumuna nga dili tanan makadawat sa kinabuhing walay katapusan, kadto lamang ang mituo kay Jesus Christ, kadto lamang ang anaa sa atong Ginoong Hesukristo. Og ihatag, matud ko pa kanina, gihatag na sa atong Ginoong Hesukristo. Aduna naman, matud pa din na aduna kinabuhing dayon. So gihatag na sa atong Ginoong Hesukristo og ihatag pa lamang. Ihatag pa lamang. Matud pa ni Apostle Paul, guided by the Holy Spirit, sa Philippians chapter 3 verses 20 to 21, morning giyang gingon. Philippians chapter 3 verses 20 to 21, muni ang gingon ni Apostle Paul. Apan alang kanato, kinsa baning kanato? Kanatong mga Kristohanon. Apan alang kanato ang langit mao ang atong tinuod nga Pinoy-anan. Bisag ikaw ay taga Cagayan de Oro, taga Misamis Oriental, physically, ngunit ang tinuod mong Pinoy-anan dahil pila ka lang katuig nining kalibutan na, mo graduate ka na dahil kuhaon na sa Ginoong Dios ang pinahiram niya nga kinabuhi sa iyo. So, sa mga Kristohanon nga anak kay Jesus Christ, nagatuo kay Jesus Christ, ang ilang tinuod nga Pinoy-anan ay ang langit. Balikon ko, Philippians chapter 3 verses 20 to 21, apan alam kanato nga mga Kristohanon, ang langit mao ang atong tinuod nga Pinoy-anan. Og dito gikan ang atong gipaabot nga manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. So nagpaabot ang mga Kristohanon sa second coming ng atong Ginoong Hesukristo. Ngano man, dahil after sa iyang kamatayon ni Jesus Christ, 40 days nag-resurrect siya. After sa pag-resurrect niya 40 days, siya ay mikayab ngadto sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Og matod pa niya sa iyang mga disciples, sa iyang mga tinun-an, sa iyang mga learners sa kaniya nga mubalik siya nining kalibutan na para kuhaon sila, para dalon niya sa iyang lugar nga giandam. Kay matod pa niya, kung asa ako, gusto kong atua usab kamo. So muna ang sa mga tao nga patuloy nga nagtuon sa kaniya, sa iyang mga disciples, sa mga magtotoo, sa iyang mga tinun-an, sa mga learner sa atong Ginoong Hesukristo. Verse 21. Pagabot niya dinhi, bag-ohon niya kining atong lawas nga may kamatayon aron may sama sa iyang lawas nga langit nun, pinaagi sa iyang gahom nga makapahimo kanya sa paghari sa tanan. So ano daw? Sa second coming, ang atong lawas, ang usa ka Kristohanon kung patay na, banhawon siya o tagaan siya lawas nga glorified body, kagaya sa atong Ginoong Hesukristo. Kung siya ay buhi pa nga mabutan sa second coming, basta siya ay Kristohanon, bag-ohon ang iyang lawas, matod pa ni Apostol Paul, og bayluan kini sa lawas nga kaparehas gayud sa atong Ginoong Hesukristo. Dili na siya moagi sa physical nga kamatayon kung maabtan siya sa rapture sa atong Ginoong Hesukristo. Kung sabay buot pasabot ng rapture, kuhaon siya, sakmiton siya para dalon sa lugar nga giandam sa Ginoo kaniya. Ang hatagan niini nga kinabuhi sa Ginoong Dios ay ang tanan nga anaa ni Jesus Christ lamang. Ang tanan lamang, pag dili ka Kristohanon, sorry, dili ka gid makadawat niini nga kuan nga kinabuhing dayon. Ngano man mao lang ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo. Dili pwedeng bag-ohon ang iyang written word para sa imo kung dili mo sunod ka sa iyang written word. Matod pa niya sa Romans chapter 8 verse 1, mao ni ang giingon ni Apostle Paul, guided by the Holy Spirit or supervised by the Holy Spirit, mao ni ang giingon sa Romans chapter 8 verse 1. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Kinsa? Kadtong mga anaa kay Jesus Christ, wala na sa ilalim ng kahatulan. Kung sa langit ba siya o sa impyerno, siguradong atoa siya sa langit. Pupunta siya sa langit dahil anaa man siya kay Jesus Christ. May dugtong pa niya na, who do not walk according to the flesh, nga wala daw nagapanginabuhi according sa kalibutanong
kalibutanong kinabuhi, but according to the Spirit. Ang iyang kinabuhi, adlaw-adlaw ay according sa kagustuhan sa Espiritu Santo. Maunaa, ang tanang nga anaa kay Jesus Christ, ang ilang kinabuhi sa matag adlaw ay according sa kinabuhi, according sa kagustuhan sa Espiritu Santo, or guided by the Holy Spirit, with the help of the Holy Spirit. So ang mga tao nga wala ka sa atong Ginoong Jesucristo, kung dili siya tinuol nga Kristohanon, dili siya matabangan sa Espiritu Santo, nga naman wala siya makaila sa Espiritu Santo, wala siya makakita sa Espiritu Santo, o wala siya muto sa Espiritu Santo, di gid siya matabangan. Kadto lamang ang mga Kristohanon nga tinuod, kadto lamang ang mga tao nga anaa kay Jesus Christ. O ang tanan nga anaa kang Kristo nagakinabuhi sa Espiritu Santo, meaning he is a Spirit-filled Christian. Puno siya sa Espiritu Santo. Pangutana, paano ba maging Spirit-filled Christian? Sabi ko na nga kanina, ang dili Kristohanon nga tinuod ay walang Espiritu Santo, so dili siya pwedeng mapuno sa Espiritu Santo, kaya wala man siya Espiritu Santo. So ang pangutana, paano ba maging Spirit-filled Christian ang usa ka tawo? Mapuno sa Espiritu Santo ang usa ka tawo. Magapapuno kanunay sa pulong sa Ginoo. Maunang ginatudlo nato kanunay ang written word of God para madawat sa usa ka tawo ang atong Ginoong Jesucristo, mutuo siya kaniya, ay pa siya pwedeng mapuno sa Espiritu Santo. Paano ba maging Spirit-filled Christian? Magpapuno kanunay sa pulong sa Ginoo. According to the Lord Jesus Christ, sa John chapter 6, verse 63, mauni ang iyang gingon sa iyang audience. John chapter 6, verse 63. Ang Espiritu Santo mao ang naghatag sa kinabuhi. Unsa daw? Ang Espiritu Santo is the giver of life. Ang tao dili makahimo niini. Ang akong gisulti kaninyo, ang gisulti daw ni gikan sa Espiritu Santo, ang source nini ang Espiritu Santo, og naghatag sa kinabuhi. Subuod ipasabot, kung gusto mo himong Spirit-filled Christian, magpapuno ka sa pulong sa Ginoo. Nganuman, ang pulong sa Ginoo ay gikan sa Espiritu Santo, og magkaroon ka ng kinabuhing dayon o tinuod nga kinabuhi. Daghang mga tao dunay kinabuhi pero walang kabuhay-buhay. May buhay pero walang kabuhay-buhay. Pero kung puno ka sa pulong sa Ginoo, nga nagikan sa Espiritu Santo, nagikan sa atong Ginoong Jesucristo, nga naa sa Biblia na sulat, the written word of God, siguradong Spirit-filled Christian ka. Unsay giingon ni Haring David patungkol sa pulong sa atong Ginoong Dios? Matod pa niya sa Psalms 119 verse 105, Psalms 119 verse 105, your word is a lamp to my feet. Matod pa niya sa ang imong pulong Ginoo mao ang suga sa akong mga tiil, sa akong mga papa. A light for my path, og liwanag ka sa akong danan. Sumauna ang description ni Haring David sa pulong sa Ginoo, nga ang pulong sa Ginoo mao ang ilaw o mao ang suga sa iyang mga tiil, o mao ang kahayag sa iyang dalan. That is the declaration of King David in relation sa word sa atong Ginoong Dios. Therefore, do you want to hear the audible voice of God? Open your Bible mo sa Biblia, pag unsig ingon sa Biblia nakipag-istorya sa imo ang Ginoo. Naradayon sa imo kung sundon ba nimo ang pagpakig-istorya sa Ginoo sa imo. Kung dili nimo sundon, gi-reject mo, ang imong pagtuo hinay gyud. Pero kung imong sundon, matransform ang imong pagkatao according sa gusto sa atong Ginoong Jesucristo, sa atong Ginoong Dios nga nahisulat sa iyang Bible nga mao ang iyang written word. Pakatiman ana to nga ang written word, ang pulong sa Ginoo nagikan sa Espiritu Santo. Kung mapuno ka sa pulong sa Ginoo, ibig sabihin you are Spirit-filled Christian. So, padayon ta sa verse 2 ng 2 Timothy chapter 1 verse 2. So kinsa ba kini si Timothy? Matod pa sa verse 2, siya ang anak ni Apostol Pablo sa pagtuo. Si Timothy ay anak ni Apostol Paul sa pagtuo. Sa pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo. Matod pa din verse 2, nangamusta ako kanimo Timoteo,
Isip akong hinigugmang anak sa pagtuo. Ayon, klaro kayo. Hinigugmang anak sa pagtuo. Hinaot nga madawat mo ang grasya, kaluoy o kalinaw gikan sa Dios nga Amahan o kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. So madawat daw ni dapat unta nag-pray si Apostle Paul nga madawat unta ni Timothy ang grasya sa Ginoo, ang kalinaw sa Ginoo nga ana sa Dios Ama o kay Jesus Christ. Amen? Amen. Una natong makita si Timothy sa Acts chapter 16 verses 1 and 2. Sa Acts chapter 16 verses 1 and 2, dinhi nag-missionary journey na sila ni Apostle Paul o sila Barnabas. Barnabas, Silas o kinsa pang kauban sila John Mark. Matod pa sa 16 verse 1, mipadayon sila si Pablo ngadto sa Derbe ug sa Listra. May tumutuo dito o may Kristohanon dito sa Listra nga si Timoteo, ang iyang inahan Hudiyo ug tumutuo usab. Ang iyang amahan Griego. Verse 2 ng Acts chapter 16, sumala sa mga tumutuo dito, sumala sa mga Kristohanon dito sa Listra o sa Iconium, si Timoteo maayong tao. So, mismo ang nagtestify niini, ang mga kasilinganan o mga nakaila kay Timoteo, nga si Timoteo daw ay maayong tao. Mas maganda na yung ibang tao ang mag-testify nga kita mao kana kaysa kita mismo ang atong kaugalingon itaas nato. Delikado na. So makita nato din nga mistiso di ay ni si Timothy. Nga naman, bago sila, yun nga, mistiso siya dahil ang iyang mama Hudiyo o ang iyang papa ay Gentile, so dili Hudiyo, Greek. Mistiso ni si Timoteo o Kristohano na bago sila nagkahimamat ni Apostle Paul o for sure si Apostle Paul ang padayon nga nag-disciple kaniya kay Timothy busa na himong anak sa pagto siya niini. So gipadayon pag-disciple ni Apostle Paul si Timothy mo na nga ang tawag ni Apostle Paul kay Timothy, my son of faith to the Lord Jesus Christ. Ang grasya o kaluoy ay siguradong madawat ni Timothy isip Kristohanon. Dahil pag ikaw ay nahimong tinuod nga Kristohanon, ana dayon ang grasya o kaluoy sa imo sa atong Ginoong Dios. May giingon sa 2 Peter ba to nga sa wala pa na born again Christian ang usa ka tawo, wala siya kaluoy sa atong Ginoong Dios. So pero nang mahimo siyang Kristohano na, ay gikaluyan na siya sa atong Ginoong Dios. Halimbawa kung naay akong mga silingan, mga anak sa akong silingan, meron siyang pangayoon sa ako, depende na by chance lang na akong ihatag nako kini kay naluoy ako sa iya. Pero kung ang akong anak mismo mangayo sa gusto niya nga gusto ko sang ihatag ko kini kay dahil siya ay akong anak. Muna nga, ang grasya o ang kaluoy, siguradong madawat ni Timothy, isip Kristohanon. Pero ang kalinaw, nagdepende kini sa atong pagtuo, sa iyang pagtuo, o pagkaila sa Ginoo, nga naghatag ni ini. Kaya ang Ginoo man ang naghatag, depende na sa pagkaila ni Timothy, sa Ginoo, ay siya magmalinaon. Halimbawa, kung dunay usa ka tawo nga wala nako mailhi, tapos muabay ka nako matulog, wala gid koy kalinaw. Lamin na kung dakog lawas, tuokon pa lang niya ko. So wala gid koy kalinaw. Nga naman wala nako siya mailhi, hindi ko kabisado ang iyang ugali, mao na. So wala koy kalinaw. Pero kung nailhan ko siya, igsuon ko siya, anak ko ba siya, o kinsa ba siya, basta suod kong nailhan siya, doon na ako'y kalinaw. Muna nga, ang kalinaw matod pa dinhi nga ang kalinaw, ang grasya o kaluoy siguradong madawat ni Timothy dahil siya ay Kristohano na, pero ang kalinaw nagdepende sa pagkaila ni Timothy sa naghatag kaniya og kalinaw. Matod pa sa 2 Peter chapter 3 verse 18, 2 Peter chapter 3 verse 18 mo ni ang giingon ni Apostol Pedro sa mga Kristohanon sa Asia Minor. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, ipalambo nimo, ipatubo nimo ang grasya o ang imong pagkaila sa atong Ginoong Kristo. To Him be the glory
both now and forever. So kung nailhan mo na pag-ayo ang atong Ginoong Jesucristo, siguradong malinawon ka nga tao. Nga naman, dahil ang imong Ginoong Jesucristo gamhanan sa tanan. So yun na nga na, ang command ni Apostol Peter sa mga Kristohanon nga iyang gisulatan, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Sublion ko, ang kalinaw maangkon lamang sa usa ka tawo depende sa iyang pagkaila sa naghatag sa kalinaw niini. Ang atong Ginoong Dios ang naghatag og kalinaw sa matag Kristohanon. So, kung ilado kayo natong atong Ginoong Dios, suod ka ita sa atong Ginoong Dios, siguradong malinawon ta sa gitna bisag daw na mga pagsubok. Kinsa ba kini si Timothy? He is a crying Christian. Tahilak ni si Timothy. Matod pa sa 2 Timothy chapter 1 verses 3 to 4. Matod pa din ni Apostol Paul kay Timothy, nagapasalamat ako sa Dios nga gialagaran sa atong mga katigulangan ug mausab ang akong gialagaran nga may limpyo nga konsensya. Nagapasalamat ako kaniya sa akong paghinumdom kanimo kanunay diha sa akong pag-ampo adlaw ug gabi. Kung mahinomduman ko ang imong paghilak sa akong pagikan, mingaon ako kanimo. Gusto ko nga magkita kita pag-usab aron malipay ako pag-ayo. So, medyo tahilak ni si Kuan, emotional ni si Timothy. Iyakin nga Kristohanon. Most cultural people nagaingon nga bakla daw ang lalaki nga tahilak. Pero gipanghimakak kini sa Ginoo kay gani ang Ginoong Hesus mismo ay iyakin man. So dili ibig sabihin nga pag muhilag ang usa ka lalaki ay bakla na siya kay tahilak. Ang atong Ginoong Jesucristo gihilakan niya iyang suod nga higala. Matod pa sa John chapter 11 verse 35, mihilak si Jesus. Kinsa iyang gihilakan dinhi? Si Lazarus. Dahil namatay si Lazarus, wala siya dito, so mihilak siya. Pero gibanhaw usab kini sa atong Ginoong Jesucristo. Apostle Paul is a crying pastor. Tahilak gyapon ni si Apostol Paul bisag medyo may pagka-stricto na siya pero tahilak gyapon ni siya. Matod pa sa Acts chapter 20 verse 31, Acts chapter 20 Acts chapter 20 verse 31 mao ni ang gingon. Busa nangandam kamo og busa pangandam kamo. Matod pa niya sa Ephesians leaders dahil ninihigayuna si Apostol Paul ay muadto na sa Jerusalem ug wala siya makasiguro kung sa Jerusalem unsa ang mahitabo unya kaniya. Pastor Humawan, thank you for watching us or for watching me. So dayon. Busa pangandam kamo og hinumdumin ninyo nga sulod sa tulo ka tuig adlaw ug gabi wala gyud ako muhunong sa pagpahimangno kaninyong tanan inubanan sa mga luha. So, unsibot pasabot ana, inubanan daw sa mga luha ang iyang pagpahimangno sa mga Kristohanon sa Efeso. Even Apostle Paul, Jesus Christ, Jeremiah, daghang mga personalidad sa written word of God nga tahilak sila. So, dili ibig sabihin nga pagtahilak ang usa ka lalaki ay bayot na siya, emotional lang usahay siya. Kinsa ba kini si Timothy? Siya ang Kristohanon nga misunod sa matinud-anong pagtuo sa iyang lola ug mama. So, ibig sabihin ay third generation Christian ni siya. Parang iyon na lola, mama ug siya dayon. Matod pa sa verse 5 ng 2 Timothy chapter 1 verse 5, dili ko malimtan ang imong matinud-anon nga pagtuo. Sama sa pagtuo sa imong lola nga si Loida, o sa imong inahan nga si Eunice, nga unang nagtuo kay kanimo, o nasiguro ko nga anausab kanimo ang maong pagtuo. So, unang-una, si Loida nga iyang lola, mituo kay Jesus Christ, si Eunice nga iyang mama, mituo kay Jesus Christ, o siya dayon si Timothy, nga apo na ni Loida, mituo sa atong Ginoong Jesucristo. Muna nga na-transform ang iyang pagkatao. Si Timothy di ay third generation nga Kristohano na. Una nga na Kristohano ng iyang lola o ang sumunod ay iyang mama. Dako gyud di ay og influensya ang kauban sa panimalay nga ilang makita. Matod pa sa Acts chapter 16 verses 30 to 31,
dinhi ay si Apostol Pablo nakipag-istorya sa prison guard dahil gikuyawan ang prison guard dahil abin niyang nakalayas na ang mga piniriso. Mao ning giingon sa verse 13 ng Acts chapter 16. Unya gidala niya sila ni Pablo sa gawas o gipangutana, unsa man ang akong himuon aron maluwas. Verse 31 ng Acts chapter 16, mitubag sila si Pablo, mutuo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka ug ang imong panimalay. So unsa giingon ni Apostle Paul, believe to the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka ug ang imong panimalay. Busa dili gayud nato ibaliwala ang atong testimony sulod sa panimalay, kay mas nakita sa atong makaubanan sa balay ang atong pagkakita, ang tinuod nga pagkakita kaysa atong maayong pagpanulti. Actions speaks more than words. Mao ba na? Mao na. Yun na nga na, importante gid ang aksyon kaysa pulong. Munang daghang kayong maimpluwensyahan tungod sa kapag maayong batasan nining tawhana kaysa maayong manulti pero baliktad ang iyang batasan, iyang pagkatao. Matod pa ni Apostol Pedro sa mga babae o may sa mga asawa, matod pa niya din sa 1 Peter chapter 3 verses 1 anto, unang Pedro chapter 3 verses 1 anto, muning gingon sa mga asawa. Matod pa ni Apostol Pedro, with the supervision of the Holy Spirit. O karon kamong mga asawa, kinahanglan magpasako kamo sa inyong mga bana, aron nga kung ang inyong mga bana wala motuo sa pulong sa Dios, madala ninyo sila sa Ginoo pinaagi sa inyong maayong pamatasan bisan dili na ninyo sila sultihan. Munang akong gingon kanina na action speaks louder than word. Ay, action speaks louder than word. So nakikita gid ang atong mga aksyon, labi na dias panimalay kaysa atong gipanulti. Ang atong gipamuhat mao nang tinuod kita kaysa atong gipanulti. Word is cheap, pero pag sa pulong sa Ginoo na dili na cheap ang word. Verse 2, kay makita nila nga nagatahod kamo sa Dios o ang inyong pamatasan dili sa lawayon. So mo na nga dako kayo ang impluwensya nga mabuhat sa atong mga binuhatan, labi na sulod sa panimalay. Iyon na nga na padayon takin sa bakini si Timothy, siya ang Kristohanong maging ulawon. Matod pa sa verses 6 to 7. Verse 6, mao kana nga gusto ko ikaw nga pahinumduman, Timoteo, matod pa ni Apostol Paul, nga magmakugihon ka sa paggamit sa iyas nga gihatag sa Dios kanimo, sa dihang gipandong ko sa imong ulo ang akong mga kamot. So si Timothy medyo ko andi ay may pagkatapol-tapol sa ni dahil matod pa ni Apostol Paul, magmakugihon ka. So ang pag depende na sa edad. Dahil kung ang imong edad 40 below, energetic ka pa ana. Kusgan ka pa, energetic ka na. So dapat yun magmakugihon ka. Pero moabot na gani imong edad sa 50 pataas, medyo luya na ang imong kalawasan. Ang imong mga ugat na medyo mikulo na, daghan ng arthritis na imong pagabation, sakit sa lawas. Muna nga samtang batan pa si Timothy, gipasidan na siya ni Apostol Paul nga makugihon ka sa paggamit sa iyas nga gihatag sa Dios kanimo. Verse 7, kay ang Dios wala maghatag kanato sa espiritu aron maulaw kita sa pagatubang sa mga tao, kundili aron sa paglig-on kanato o pagtabang nga mahigugma kita sa uban o makapugong sa atong mga kaugalingon. So ang Espiritu Santo daw naghatag kanato, wala maghatag kanato, kay ang Dios wala maghatag kanato sa iyang Espiritu Santo aron maulaw kita, kung dili sa pagatubang sa mga tao. So maulawon na si Pastor Timothy o si Timoteo. Yun na nga na, kung maulawon ka, delikado na. Nga naman, kay ang maulawon, maone ang magtukmod nga, magtinapulan,
tapuluan ng usa ka tawo dahil maulaw siya. Ang Espiritu Santo anaa kanimo para dili ka maging maulawon. Gani ang atong Ginoong Jesucristo gisaaran niya ang iyang mga disciples, iyang mga apostoles. Bago siya mamatay, misaad siya nga kung siya ay mo adto na sa langit, magpadala ang Diyos Amahan ng kapalit sa kaniya o puli kaniya nga parehas kay kaniya o kinsa kini ang Espiritu Santo. So maayong pagpananaw, Sister Karen Linsahan, naa sa lapasan siguro ni Sister Karen Deitsos o si Erwin Makahilos Abang. God bless you sa inyong pagpananaw. Kadayon ta. So ang Espiritu Santo gisaad sa atong Ginoong Jesucristo nga ihatag sa Diyos Amahan puli kanya kung siya ay musaka na sa langit. O giingnan niya ang yung 12 apostles or 11 apostles dahil patay na after his resurrection, patay na si Judas. So 11 apostles na lang ang iyang giingnan nili nga maghulat ka mo sa gisaad ko kaninyo nga moabot puli kanako dahil pag abot nini ay tagaan niya kamo gahom o ayha na kamo manglakaw gikan sa Jerusalem, Samaria, Judea, Samaria, hangtod sa tibuok kalibutan. So, muning gisaad sa atong Ginoong Jesucristo. Pag-abot sa Espiritu Santo, matod pa sa Acts chapter 1 verse 8, sa Acts chapter 1 verse 8, dito makita nato kung nganong ang Espiritu Santo gipadala sa atong Ginoong Dios puli sa atong Ginoong Jesucristo. Kini ay tabang sa mga Kristohanon, kini ang maghatag og gahom sa mga Kristohanon, o apil na nini gahom nga dili na maulaw. So makita nato na unya dito sa Acts, ang main purpose kung nganong dunay Espiritu Santo nga gihatag ang atong Ginoong Dios sa mga Kristohanon. Si Timothy isa sa mga Kristohanong ulawon. O ang iyang pagkaulawon miresulta sa gatapulan na hinuon siya sa buluhaton sa Ginoo. This is the reason nga gipahinumduman siya ni Apostol Paul nga magmakogi sa pag-exercise sa gift nga gihatag sa Ginoo kaniya. Daghang mga Kristohanon nga gifted sa buluhaton sa Ginoo, pero gakababagan kini sa kahadlok or kaulaw. Mao kanang wala magamit ang ilang gift of the Holy Spirit nga para unta sa kayuhan sa kadaghanan nga mga Kristohanon. Every gift a Christian has ay para gayod kini sa edification sa mga Kristohanon. Yun na nga na, kuan ko lang tong giingon ko nila ang Acts chapter 1 verse 8 mabasa nato din siguro tan-aw na ko sa akong Bible para mabasa gid nato kung unsay gingon sa atong Ginoong Jesucristo about sa Holy Spirit. Acts chapter 1 verse 8. Mao ni ang gingon, Acts chapter 1 verse 8. Matud pa sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang mga disciples. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. So unsa ang main purpose nganong ang Espiritu Santo gihatag sa mga Kristohanon? Matud pa din nga passage, tagaan sila gahom sa Espiritu Santo. Para asa ni gahom? Para mahimong witness sa atong Ginoo. And foremost, para mahimong witness. Dili na sila mahadlok, dili na sila maulaw nga mag-testify ng atong Ginoong Jesucristo nga atong gituuhan gamhanan, maayo, mao ni ang iyang gusto, dili na sila maulaw. To be a witness. Unsa ning witness? Gikuha ni Apostol Lucas, ang writer sa human writer sa Book of Acts, gikuha niya sa mga korte sa Roman court nga ang mag-testify, i-testify gid niya nga kining tawhana maayo ni, kining tawhana mao ni. Kabalo ko ani kinsa ning tawhana. Sumauna ang tanang mga Kristohanon. Gihatagan kita sa Espiritu Santo og gahom para mo testify mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Atong ipamalita si Jesus Christ ngadto sa wala pa makailakan niya. Ipamalita nato si Jesus Christ ngadto sa nakailan na kaniya para malig-on pa ang ilang pagtuo sa nakakailakan niya.
Sumauna ang unang gahom, mauna ang unang rason nganong ang Espiritu Santo gipadala sa atong Ginoong Jesucristo sa mga Kristohanon. Ayaw sa mo panglakaw, pero pag abot sa Espiritu Santo, ay hanadahan mong pwedeng manglakaw hangtod sa tibok kalibutan para mahimong witness ko, para mahimong tigpamalita ko. Sa chapter 2, verses 1 to 4, kung wako nagkamali, diha namin abot ang Espiritu Santo. Nagwali si Apostol Peter og 3,000 ka mga tao ang nadugang nga nahimong Kristohanon ni anang higayuna. Samtang sila ay 120 pa lamang andon sa upper room, sa pagwali ni Peter 3,000, so nahimo silang 3,120 tanan. Sumunaa. So, matod pa sa 1 Corinthians chapter 12 verse 7, tanaw nato ang Espiritu Santo. Ang gift nga gihatag sa Espiritu Santo sa matang Kristohanon. 1 Corinthians chapter 12 verse 7 ug 14 sabog 12. Ang matag usa gihatagan og hiyas. Matag usang Kristohanon gihatagan og gift hiyas nga nagapakita nga ang Espiritu Santo anaa kaniya aron makatabang siya sa iyang isig ka Kristohanon. So unsay purpose? Para makatabang, magpalig-on, dili para sa iya lang, kundi para sa uban. Kristohanon. Verse 12. Busa tungod kay naninguha kamo nga makadawat sa mga hiyas, gift, nga gikan sa Espiritu Santo, paningkamutin ninyo nga madawat ang mga hiyas nga makapalikon sa mga tumutuo. So kadtong hiyas, kadtong gift nga makapalig-on sa usa ka Kristohanon. Unsa ni nga gift? Normal nga gift ang gift of teaching. Gift of teaching ay gift ni sa atong Ginoong Dios sa Espiritu Santo, pero kini nga gift ay pwede isab matun-an kini. Matun-an sa usa ka Kristohanon. Pero lahi itong gifted nga teacher ug lahi isab ang natun-an lang niya nga magtudlo sa pulong sa Ginoo. Sumuna, dahil matud pa sa pulong sa Ginoo, ang paningkamutan sa usa ka Kristohano nga madawat ay ang hiyas, ang gift nga makapalig-on sa tumutuo, dili sa iyang kaugaling kung dili for the benefits of others. Subo nga palandungon dahil daghang mga Kristohano karon nga ang ilang gi-aspire nga gift ay katong sa ilara, speaking tongues. Mura ilang gi-aspire, dili ang gift of teaching nga magpalig-on sa uban. Dahil matud pa ni Apostle Paul, pag ang speaking tongues dili ma-interpret, wala ka lang nag-symbols nga gayaw-yaw diha aga kuan diha nga walay pulos. Pwedeng ma-encourage sa imong kaugalingon, kaso lang the main purpose nga nung gihatag ang gifts sa Espiritu Santo is to edify your fellow Christian. Kung paano gi-encourage ni Apostle Paul si Timothy nga iyang anak sa pagtuo para makugihon og dili maulaw sa pagkatubang sa mga tao, kiniusab nga pahinumdom ay para usab sa ato karon nga mga Kristohanon sa ikauswag sa bulaton sa atong Ginoong Dios. Sumuna mga igsoon nga di kita magmaulawon, dili ta magmahadlokon, dili sabta magtinapulan bilang mga Kristohanon. Kung ikaw ay bata pa, wala ka excuse. Nganuman, dahil ang gingod sa atong Ginoong Jesucristo sa pagatubang sa mga Kristohanong kaniya, well done ang mga faithful Christian, well done unfaithful Christian, enter into my happiness. Dunay contrary ni ini nga declaration sa atong Ginoong Jesucristo, matud pa niya, pahawa kanako, pahawa sa akong presensya, tapulan o makasalanan ng sulugoon. So ibig sabihin, pag ang tapulan nga Kristohanon, dili ginagusto sa Ginoo. O katusang mahadlukon nga Kristohanon, delikado sa to. Mahadlukon siya mag-share sa iyang pagtuong ngadto sa uban. Nganuman, sa Revelation chapter 21 verse 8, gingon dito, tanaw ta sa Revelation chapter 21 verse 8. Muning gingon sa atong Ginoong Hesukristo. Sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ. Revelation chapter 21 verse 8. Matod pa din but as for the cowardly, kinsa man ning cowardly, mga talawan. But as for the cowardly, the faithless, walay pagtuo, the detestable, as for murderers, the sexually immoral,
sorcerers, idolaters, and all liars. Their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Ang mga talawan, mga bakakon, ang gisulti sa Revelation 21 verse 8, ang ilang padulngan ngadto sa kalayo sa impyerno. Matod ko pa sa una, ang atong Ginoong Dios nagbuhat og duha ka lugar. Langit para sa mga tao, sa mga Kristohanon nga nagasunod kaniya, nagasubmit kaniya, og impyerno sa mga tao nga wala mo submit sa atong Ginoong Dios, dili tinuod nga Kristohanon. Matod pa sa atong Ginoong Kristo, ang impyerno gibuhat sa atong Ginoong Dios para sa demonyo o para sa yawa o sa iyang demonyo. Pero kung ang usa ka tao magpakademonyo dahil gi-reject niya ang written word of God nga iyang nadunggan, iyang nabasa, dito siya paingon sa lugar nga pagapuntahan sa yawa o sa iyang demonyo. Karon ang yawa si Lucifer wala pa sa lake of fire. Darating pa lang ang panahon. Yun na nga na, mintras bata pa kita, magmakugihon, mintras may buhay pa, may pag-asa, dawaton na to ang atong Ginoong Jesucristo ug mutuo kita kaniya. John, balikon ko lang po, John chapter 1 verse 12, to those who receive Him, receive Jesus Christ. Sa tanang nga midawat kay Jesus Christ, to those who receive Him, who believe in His name, He give the power to become children of God. Ay pa lamang siya gihatagan og otoridad nga mahimong anak sa Dios. Dili tanang tao anak sa Dios. Ang original nga anak sa Dios si Adan and Eve ug si Jesus Christ lamang. Adan and Eve gihulma sa atong Ginoong Dios. Si Jesus Christ bugtong anak sa atong Ginoong Dios. Mao lang ginang original. Kita mga anak kita ni Adan and Eve. Binuhat kita sa atong Ginoong Dios. Dapat unta dili sira, dili madaot ang relation sa father and child relationship, ngunit nagkasala si Adan and Eve, nasira ang relationship sa between father and child relationship. Munang nagpakamatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo para matulid kini nga relasyon. O matulid lamang kini nga relasyon kung ang usa ka tawo modawat ug mutuos sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pag-atubang nato sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong Ginoong Dios, dili mo ingon ang atong Ginoong Dios nga, well done, my good and faithful pastor. Well done, my good and faithful bishop. Well done, my good and faithful evangelist. Well done, my good and faithful apostle. Well done, my good and faithful preacher, missionary, teacher, singer, worship leader, o unsa pa man. Ang madunggan nato sa atong Ginoong Hesukristo, kung kita ay nagmatinud-anon sa iya, well done, my good and faithful servant. Naway ikaw nga nananaw nini nga video, live video, sa pag-atubang mo sa atong Ginoong Dios, dahil ang iyang pinahiram na kinabuhi sa iyo ay ginugol mo para maluwalhati ang iyang pangalan, kini ang imong madunggan. Well done, my good and faithful servant. Panalanginan ka sa Ginoo sa tanang nananaw niini nga live video, naway ang panalangin sa atong Ginoong Dios maanaa kaninyo kanunay. Og dinhi na kita magtapos sa sunod na lang usab nga pag-aaral atong pagatunan. May the Lord will bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance and give you peace. O ang tanang mga anak sa Diyos magaingong, Amen. Amen and Amen. Maayong hapon sa tanan.